Sama-sama tayong magiging saksi. Kuya, lumabas ka na dyan! Bago sa saksi, nagliyab po ang isang taxi sa harap ng isang mall sa EDSA northbound Quezon City ngayong gabi. Tila may inaabot pa ang driver nito sa loob habang malakas ang apoy. Bago yan, nagkaroon umano ng malakas na pagsabog sa hood ng sasakyan. Ayon sa driver, nagulat siya sa nangyari dahil bago bumiyahe, kakapaayos lamang ng taxi. Hindi naman daw nasaktan ang tatlo niyang pasahero, kabilang ang isang bata. Mabilis ding naapula ang sunog. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Sa Quirino Grandstand naman sa Maynila, tuloy-tuloy ang dating ng mga debotong nakikilahok sa pahalik o pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno. Kanya-kanya silang dala ng panyo at iba pang gamit na idinadampi o ipinupuna sa imahen. At hindi iniinda ang mahabang pila kahit maikli lamang ang panahong nakakalapit sila. Sa Quirino Grandstand naman sa Maynila, tuloy-tuloy ang dating ng mga debotong nakikilahok sa pahalik o pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno. Kanya-kanya silang dala ng panyo at iba pang gamit na idinadampi o ipinupuna sa imahen. At hindi iniinda ang mahabang pila kahit maikli lamang ang panahong nakakalapit sila. Isinara na ang 15 ruta sa Maynila para sa traslasyon. Bukas na bahagi po ng pambansang kapistahan ni Jesus Nazareno. Sa Quirino Grandstand, kanya-kanyang latag na ng pahingahan ang maraming deboto na roon na raw magpapalipas ng gabi. Saksi live si Jamie Santos. Jamie? Connie, libo-libong deboto mula sa iba't ibang lugar pero iisa ang adhikain. Ang makapagpasalamat kay Poong Jesus Nazareno at humingi ng kanyang paggabay para maharap ang anumang hamon ng buhay at dinggin ang kanilang panalangin. Nahilo at may iniindang masakit sa bahagi ng kanyang paa ang 72 years old na si Mirna, kaya dinala sa first aid station sa Quirino Grandstand. Medyo tumaas po yung BP niya kanina. Ngayon po, nabigyan na po siya ng paunang lunas at chinek na rin po yung BP niya. Kwento ni Mirna, mula Navotas nagtungo raw siya sa Quirino Grandstand kasama ang mga apo para pumila sa pagpupugay. Hindi raw niya pwede palampasin ang araw na ito. Para pampatibay ng katawan. Matagal na po kayo mo? Oo. Nang makapahinga, tumayo agad si Aling Mirna para makabalik siya ulit sa pila. Mami, nakahawa ka na. Anong pakiramdam? Maginawa na. Ayon sa MMDA, ngayong bisperas ng pista ng Nazareno, umabot na sa mahigit 60 ang kanilang nabigyan ng first aid. Inaasahang tataas pa raw ito hanggang magsimula ang prosesyon. Meron na po kaming grand total of 65 na cater po na patients po. Ranging po mula sa nagpapacheck po ng BP, tapos sa mga medical cases, meron na rin trauma cases na rin po. Ang mga nadapa lang po ito, natalisod. Mula Guagua, Pampanga, lumuwas ng Maynila ang mag-amang Eduardo at ang 5 taong gulang na anak na si Liniel. Buhat-buhat ang anak, nagtungo raw sila rito sa Quirino Grandstand para idalangin sa Poon na gumaling na si Liniel sa sakit niya sa puso. Bakit po tayo nandito nagtsagang pumila ng ganong katagal? Para sa anak ko po, may sakit po sa puso. Kailangan po maoperahan po siya. Ang ibang natapos na sa pagpupugay, kanya-kanyang latag ng banig habang ang iba, tent pa ang dala. Mananatili na raw sila rito hanggang magsimula ang prosesyon bukas. Ngayong gabi, isang programa ang nagaganap. Kaninang alas 7 ng gabi, tinatayang nasa 19,000 na ang nasa Quirino Grandstand. Pinasigla ng band parade ang paghihintay sa pila para sa pahalik. Pagdating ng alas 5 ng hapon, taimtim na idinaos ang panalangin sa takip silim. Isang pampublikong dasal na idinarao sa dapit hapon bilang paghahanda sa traslasyon. Para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga deboto, nagsagawa ng underwater inspection ang Philippine Coast Guard sa Pasig River kanina. Partikular sa Ayala Bridge na isa sa mga daraanan ng prosesyon. Idineklara namang no-sail zone ang Pasig River sa bahaging daraanan ng traslasyon hanggang bukas ng gabi. Simula alas 9 ngayong gabi, sarado na ang ilang kalsada sa Maynila. Ang Bonifacio Drive mula sa Anda Circle patungong P. Burgos Avenue, Katigbak Drive
Drive, kahabaan ng Independence Road, gayon din ang bahagi ng Rojas Boulevard mula Katigbak hanggang UN Avenue at kahabaan ng P. Burgos mula Rojas Boulevard hanggang sa mga tulay ng Jones, MacArthur at Quezon. Sarado rin ang Finance Road mula sa P. Burgos hanggang Taft Avenue. Ang Maria Orosa Street mula sa TM Calao hanggang P. Burgos Avenue. Ang kahabaan ng Taft Avenue mula sa UN Avenue to P. Burgos. Ang kahabaan ng Romualdez Street mula sa UN Avenue hanggang Ayala Boulevard. At ang Ayala Boulevard mula sa Taft Avenue hanggang Romualdez Street. Pansamantala ring sarado ang Palangka Street mula sa P. Casal mula sa C. Palangka hanggang Arlegui Street at hanggang kahabaan ng Legarda Street mula sa CM Recto Avenue hanggang Arlegui Street. Maging ang Quezon Boulevard mula sa Fugoso Street hanggang Quezon Bridge. Pati na ang westbound lane ng Espana Boulevard mula sa mga kalsada ng P. Campa hanggang Lerma. Sarado ang mga ito hanggang bukas na mismong araw ng pista ng Jesus Nazareno. Kaya pinaalalahanan ang mga motorista na humanap ng mga alternatibong daan. Para naman paghandaan ang mga posibleng pangangailangan ng atensyong medikal sa prosesyon, nagtalaga ang Department of Health ng mga first aid stations sa Quirino Grandstand, Rizal Park, SM Manila, Ayala Bridge, P. Casal at Quinta Market. May first aid stations and welfare desk din ang Philippine Red Cross na nakaantabay sa ilang lugar. Koli alas 12 ng hating gabi, magsisimula na ang Misa Mayor na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. Matapos ang misa, magpapatuloy ang vigil at program. Isasagawa rin ang panalangin sa Bukang Liwayway na hudyat ng pagsisimula ng traslasyon. At live mula rito sa Quirino Grandstand, para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nagpetisyon ang Light Rail Manila Corporation para sa dagdag pasahe sa LRT Line 1. Ayon sa tagapagsalita ng LRMC, bahagi ito ng kanilang periodic fare adjustment process. Kaugnay nito, magkakaroon bukas ng public hearing ang Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation. Magbibigay din ng karagdagang detalye ang LRMC kaugnay ng kanilang petisyon bukas. May 25 istasyon ang LRT Line 1 mula sa Fernando Poe Jr. Station sa Quezon City hanggang sa Dr. Arcadio Santos Station sa Parañaque City. Bago sa saksi, nasa 400 dayuhan ang arestado sa raid sa Parañaque City. Ayon sa Bureau of Immigration, sangkot umano ang mga dayuhan na malapogo na aktibidad sa isang kumpanya. Kabilang umano rito ang pang-scam sa mga biktima sa ibang bansa. Nasa kustudiya sila ng BI habang pinoproseso ang pagpapadeport sa kanila. Sumuko si Rufa May Quinto sa National Bureau of Investigation para sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Habang nasa proseso ng paghahain ng piyansa, sumama ang pakiramdam ng aktres. Saksi si John Consulta. Hi! Welcome to me in the Philippines. Yes, I surrender myself. Paglapag ng eroplanong sinakyan ng aktres na si Rufa May Quinto mula San Francisco, California sa Amerika, sinilubong siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kasama ang kanyang abogado. Mula sa NAIA sa Pasay, diretso sila sa head office ng NBI para sumuko. Kamusta po kayo, ma'am? How are you? Okay naman, medyo pagod kasi galing US. At Matapos dumaan kay NBI Director Jaime Santiago, prinoseso ang mga papeles kaugnay sa kanyang pagsuko. biktima din po tayo, kaya lahat haharapin, go, go, go. Hindi maganda kasi reputasyon ko na yung sinisira dito. Kaya rin haharap ako para i-clear ko yung name ko. Sa totoo lang, dapat ang hanapin nila ay may-ari. Wala naman akong pinalaman sa kanila. Hindi ko naman sila na-meet o nakilala. In fact, ako din, hindi rin ako nabayaran. Nag-bounce lahat ng cheque. Ayon kay Rufa May, biniktima rin siya ng kumpanyang Dermacare nang kunin siyang endorser. Yung pumirma ako, tapos first down, talbog. Second down, talbog. So, puro bounce. Hanggang sasabi, sorry. Kinancel din nila ako as endorser. Presumed innocent unless proven guilty. Kaya binibigay naman natin sa kanya yung assistance. Hindi naman siya pusakal na kriminal. Ayun. At sabi ko sa agents ko, tulungan nyo, makapagpiyansa, asistihan nyo.
No? Ay, hindi tayo nang iipit ng tao kahit sino pa man siya. Mula NBI sa Pasay, nagtungo ang grupo ng aktres sa Pasay Hall of Justice para maghain ng piyansa. We were posting bail kanina, maghapon. But then, mga around, almost done na sana kami. Biglang sumama yung karamdam ni Miss Wolframie Quinto. Medyo nag-shoot up yung blood pressure niya. Probably due to stress or jet lag, yung pagod. But I think it's stress. We will continue the bail process tomorrow morning, first thing in the morning. Disyembre noong nakaraang taon nang kumpirmahin ng kanyang abogado ang warrant of arrest ng Pasay RTC laban kay Rufamie sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code, kaugnay ng kanyang pagiging endorser ng Dermacare. Sangkot umano siya sa pagbebenta at pag-aalok ng security sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa SEC. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Dermacare ukol dito. Apila ng aktres, huwag sana siyang husgahan at pakinggan muna ang buong kwento bago maniwala. Sana i-highlight nyo kung sino ba yung kawatan dito. Hindi porkit artista, ikaw na yung laging nasa news. Diba? Ibig sabihin, kailangan malinaw na hindi lang po ako, hindi yung mismong may-ari ang dapat habulin. Dawit din sa kaso ng Dermacare ang artista at businesswoman na si Neri Naig Miranda, asawa ni parokya ni Edgar frontman Chito Miranda. Dinakip si Neri pero pinalaya rin matapos kansilahin ng korte ang arrest warrant laban sa kanya. Hindi raw na ipagbigay alam kay Neri ang tungkol sa preliminary investigation ng Office of the City Prosecutor ng Pasay. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nawalan umano ng preno kaya ibinangga ng driver ng minamanehong bus sa isa pang bus sa EDSA Carousel. Kagabi naman, nakabangga ng isang jeep ang isang ambulansyang may sakay na pasyente. Saksi si June Veneracion. On the way na para ilipat sa ibang ospital, pero nakaranas pa ng disgrasya ang pasyenteng ito sa Quezon City. Ang unang ambulansya kasing nagsakay sa kanya, nakabangga ng isang pampasaherong jeep mag-aalas 10 kagabi. Bago yan, sabi ng QCPD Traffic Sector 3, binabagtas ng jeep ang Kalayaan Avenue. Nang marating ito ang kanto ng V. Luna, saktong patawid naman ang ambulansya. Basag ang windshield ng ambulansya. Nasugatan ang driver nito, 2 taga-barangay at kaanak ng pasyente. Inilipat sa isa pang ambulansya ang pasyente, saka dinala sa Philippine Heart Center. Nasugatan din ang isang lalaking natutulog noon sa karitong nakapwesto sa bangketa at nadamay sa disgrasya. 7 lahat ang nasugatan sa insidente. Nayupi naman ang harapang bahagi ng jeep. Hinahanap pa ng mga otoridad ang driver nito. Kaninang umaga naman, nabangga ng bus kaya nawasak ang bahagi ng Center Island sa EDSA Bus Carousel bago mag-Main Avenue sa Cubao. Ayari pre! Naantok! Nawalan preno! Nawalan? Sabi ng driver, nawalan ng preno ang minamaneho niyang bus. Nag-warning siya. Oo. Tapos biglang bagsak preno, babang preno yung hangin niya. Pag-apak ko ng preno, wala na. Dumiskarte raw siya para mapahinto ang bus. Pero may nabangga rin siyang bus na galing sa parehong kumpanya. Binangga ko dun sa gutter. Ngayon, binangga ko ngayon dito sa kasama kong isa para uminto. Pagtalsik namin ng isa, gumanon yung sasakyan ko, may tinamaan na isang sasakyan. Dahil sa pagkabig ng bus na nawalan ng preno, tinamaan ito ang isang pribadong sasakyan. Kasi hindi ko na makakuha yung manibela niya eh. Tumigas na eh. Nagtabo ng sugat sa bibig ang isang pasahero ayon sa incident report ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Bumigat naman ang trapiko sa EDSA dahil nagbara ang bahagi ng busway. Nato ang bus bago mag-alas 9. Kanina umaga rin, tumagilid ang isang close van sa SLEX northbound lagpas ng sukat exit. Walang nasaktan at patuloy ang investigasyon kung ano ang nangyari. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Record high ang dami ng inangkat na bigas pero mataas pa rin ang presyo. Yan po ang puna ng isang samahan ng mga magsasaka. Ang tugon naman ng Agriculture Department sa pagsaksi ni Bernadette Reyes. Nababahala ang isang samahan ng mga magsasaka sa pagbaha ng imported na bigas sa merkado. Parating na po yung anihan ng palay sa Marso. Baka po itong pagbaha po ng imported rice sa ating merkado, magpapababa talaga ang presyo po ng palay. Record high ang importasyon noong 2024 na umabot sa 4.7 million metric tons.
Sa datos ng Department of Agriculture, bumaba naman ang ani ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agriculture, tumaas ang imported na bigas sa bansa, hindi lamang para punan ng local supply, kundi dahil na rin sa pagpapababa ng rice tariff sa 15% mula sa dating 35%. Bagamat tumaas yung importasyon noong 2024, malaki naman yung binaba ng lokal na produksyon. Very significant yung reduction, and yung import, of course, compensated dun sa losses natin. Because of El Nino, yung sunod-sunod na bagyo, La Nina. This 4.7 could also be reflective na hindi na or very limited na yung smuggled rice. Ang layunin ng bawas taripa sa imported rice, ibaba ang presyo sa mga pamilihan. Sabi noon, Agriculture at Finance Departments noong Setyembre, more or less mga 6 pesos yan on the imported rice. Okay? But it all depends on what world prices will look like. The full effect should be felt by January of 2025. I'll put it at 5 pesos na dapat bumaba. Kung 52 ngayon ang kunyari ang bigas, dapat by January nasa 48 na lang yan. Kung 50 ang bigas ngayon, 45 dapat yan by January. Sinabi yan ng mga opisyal noong September 24 kung kailan batay sa DA monitoring, nasa 45 to 55 pesos ang kada kilo ng pinakamababang presyo ng local commercial rice sa mga palengke sa NCR depende sa klase. Nasa 42 pesos hanggang 55 pesos naman ang pinakamababang presyo ng imported commercial rice. Sa latest monitoring ng DA noong January 6, may mabibili ng 38 at 40 pesos na lokal pero sa mga piling palengke lang. Bumaba naman kumpara noong Setyembre ang lowest price para sa premium local rice. May pagbaba rin sa lowest prices para sa ilang klase ng imported rice. Pero meron pa ring lampas 60 pesos kada kilo na ayon sa DA ay masyadong mahal. Same pa rin po. Medyo yung iba nababa, yung iba naman po ay same pa rin price. Kaya sa tingin ng Federation of Free Farmers Cooperatives, may pagkukulang sa pinaiiral na patakaran ngayon. Hindi naman nakikinabang yung ating mga consumers. Mahal pa rin yung bigas sa palengke. Kami sa Department of Agriculture, ang pinakamandato at ang focus namin ay ang lokal na produksyon. Yung importation kasi, that's entirely out of the government hand. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. May mga nakumpiskang patalim at iba pang ipinagbabawal sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno ngayong bisperas ng pista. Ang isang lalaki nakuhanan pa ng balisong. Saksi live si Dano Tingkungko. Dano? Connie, kahit nasa Quirino Grandstand pa, ang karamihan sa mga deboto ng Poon ay mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad dito sa Quiapo Church para sa inaasahang paglipat dito ng mga deboto. 3 bus ng pulis ang nasa Plaza Miranda galing sa PNP Region 3. Kasama sila sa mga magbabantay sa loob, labas at paligid ng Quiapo Church, lalo bukas sa pagsisimula ng Pista ng Jesus Nazareno. Overall, meron almost 14,000 na personnel ang ide-deploy. Composite na yon, PNP, Coast Guard, Medical, Fire, Jail, and AFP. Wala pa naman tayong namomonitor na any threat, pati doon sa grandstand. Tapos mamaya, I think 4 or 5 a.m. mag-i-start ng umandarang prosesyon. One-way na ang pagpasok sa Quiapo Church sa Villalobo Street papasok ng Plaza Miranda. Dito mahigpit ay pinatutupad na seguridad. Narito ang X-ray machine na karaniwang makikita sa mga paliparan. Mula yan sa Office for Transportation Security sa hiling na rin ng Quiapo Church. Last year po siya, sir, nag-start. Nakipag-coordinate po yung Quiapo Church. Nag-request po sa office namin sa OTS na ng assistance po to conduct po ng security screening checkpoint po dito sa Quiapo Church. Before pa mag-start yung ating piyesta, marami nang in-announce na mga bawal. Bawal magdala ng bag, bawal lang may sombrero, bawal lang may hoodies, bawal yung malalaking gamit. Pero talagang may mga nagdadala pa rin. Siguro yan yung mga kababayan natin galing probinsya na gusto magsimba, may mga dalang gamit, hindi nila maiwan, kaya nadadala pa rin dito. Sa buong maghapon, ito ang mga nakumpiska, mga lighter, patalim, gunting at balisong. Tumangging magbigay ng komento ang lalaking ito na nakuhanan ng balisong.
Kumpara sa Quirino Grandstand, mas konti pa ang tao sa Quiapo Church sa maghapon. Bagay na sinamantala ng ilang deboto tulad ng pamilya Aquino. Taon-taon dapat makapunta rito. Kaso ngayon lang po nagkaroon ng chance na makapunta po ulit dito sa Quiapo Church. Si Eden, na 5 taon ng deboto ng Nazareno matapos daw gumaling ang malalang sakit sa bato ng kanyang ina. Yung mother ko dati, muntik ng kasi nagkasakit. Tapos hiniling ko lang din sa kanya. Naging okay naman siya. Siguraduhin malakas yung katawan, huwag magdala ng sobrang pera, huwag magdala ng sobrang gamit, alahas o mamahaling mga relo. At kung maaari, iwan nyo na lang yung mga anak nyo sa bahay para hindi magkaroon ng chance ng pagkawala. At Connie, tulad sa maghapon, hanggang sa mga oras na ito ay maaliwalas pa rin ang sitwasyon dito sa Quiapo Church kung saan patuloy pa rin isinasagawa ang mga misa kada oras. At para dun sa mga may planong pumunta rito, pakatandaan, one-way pa rin yung papasok dito mula Villalobos papasok ng Plaza Miranda. At live pa rin mula rito sa Quiapo Church para sa GMA Integrated News. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Nananatili ang illegal presence ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa Philippine Coast Guard. Lumayo man sa dalampasigan ng Zambales ang tinaguriang monster ship ng China, may pumalit namang ibang barko ng China Coast Guard. Saksi si Chino Gaston. Lumayo na mula Zambales ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Tinawag na monster ship ang CCG 5901 dahil sa laki nitong 12,000 gross registered tons. Pero agad naman pumalit dito ang China Coast Guard vessel 3103. China Coast Guard 5901 left, but initially we thought it is leaving for good. And then eventually we realized this morning that it is not a total departure of the China Coast Guard. It is just going to be replaced. Nababahala ang pamahalaan sa pananatili ng monster ship sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa huling monitoring ng Philippine Coast Guard, nasa 30 nautical miles na ito mula Bajo de Masinloc. 3 araw na itong binubuntutan ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Kahapon habang sinusundan ang monster ship, lumapit raw ang isang military helicopter ng People's Liberation Army Navy at nag-hover o nanatili sa ibabaw ng BRP Cabra ng higit kumulang 20 minuto. Hindi ito ang unang beses na nagpalipad ng military helicopter ang China para iharas ang mga barko ng PCG. Noong Disyembre, sumali na rin sa pagbuntot sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc ang isang Chinese warship. Sabi noon ng National Maritime Council, hindi pa rin sapat na dahilan ito para itapat ang Philippine Navy para daw hindi lumala ang tensyon. We have always measured response in carrying out maritime law enforcement and also in challenging the unlawful presence of the Chinese Coast Guard. This just goes to show that it is the Chinese government that is escalating the tension, that they are provoking us. Dahil sa masamang panahon, papalit sa BRP Cabra ang mas malaking BRP Teresa Magbanwa para bantayan ang Bajo de Masinloc. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang China tungkol sa insidente. Pero iginit nilang makatuwiran at alinsunod sa batas umano ang pagpapatrol at law enforcement activities ng kanilang Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Sinagot ng Chinese Embassy sa Pilipinas ang iniulat ng international media company na Bloomberg tungkol sa umano'y pag-hack sa website ng Office of the President ng Pilipinas. Binanggit ng ulat na Chinese state-sponsored ang mga hacker at nakuha daw nila ang ilang military documents, kabilang ang tungkol sa sigalot sa South China Sea. Sabi ng Chinese Embassy spokesperson, malinaw ang posisyon ng China ng pagtutol sa hacking at cyber attacks. Tutol din daw sila sa mga anilay akusasyong walang basihan at paninira. Mas maraming Pilipino ang sang-ayon sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kumpara sa mga tutol. Ayon po yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Ating saksihan. Sa survey ng SWS nitong huling quarter ng 2024 na kinomisyon ng advisory at research consultancy group na Stratbase,
41% ang nagsabing sumasang-ayon sila sa mga inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. 35% ang hindi sumang-ayon habang 19% ang undecided. Kung hihimayin ang naturang impeachment ay pinakasuportado ng mga nasa Balance Luzon, kung saan 50% ang sumang-ayon, sinundan ng National Capital Region, Visayas at Mindanao. Pinakamarami naman ang hindi sang-ayon sa baluarte ni Duterte sa Mindanao kung saan 56% ang nagsabing hindi nila suportado ang mga inihaing reklamo. Sa ngayon, 3 impeachment complaint na ang inihain laban kay VP Duterte at may inihahanda pa umanong ika-4 na reklamo. Tinanong din ng mga respondent kung ano ang maaaring maging basehan para ma-impeach ang vice-presidente. 46% ang nagsabing pwedeng maging basehan ng umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential at intelligence funds nito. Sinundan niya ng kanyang pagtanggi umano na sagutin ang investigasyon kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Umano'y ill-gotten wealth na hindi umano maipaliwanag ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-and-Form ni Duterte. Sinunda ng mga pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. At umano'y pagkakasangkot niya sa extrajudicial killings nung siya ay mayor pa ng Davao City. Isinagawa ang survey nitong December 12 hanggang 18, 2024 sa 2,160 respondents at may margin of error na plus or minus 2%. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng bise kaugnay sa naturang survey. Nauna nang sinabi ni Duterte na handa siyang harapin ang mga ito at dumepensa ring wala siyang nilabag na batas. Para sa GMA Integrated News, Danating Kungko ang inyong saksi. Itinanggi ni Manila Mayor Honey Lacuna na may mahigit 500 milyong pisong utang ang City Hall sa dati nitong garbage collection contractor. Ang ilang residente dumaraing sa perwisyong dala ng pagkakaantala ng paghahakot. Saksi si Jamie Santos. Tumpok-tumpok na basura pa rin ang nasa Kapulong Streets, Tondo, Maynila nang madaanan namin kanina. Nahakot na raw ang iba nung mas maaga pa. Pero sa kahabaan ng road din, tambak pa rin ang basura. Halos 2 lane na ang sakop sa kalsada. Laking abala nga raw sa mga residente. Bukod sa nagiging sanhi ng pagbigat sa trapiko, mabaho pa. Gano'n po kalaking abala tong basura na to ngayon dito sa atin? Malaki. Sa traffic lang eh. May ipon agad. May bilis. Ayon kay Kagawad Freddy Conde, perwisyo raw sa kanilang barangay ang tambak ng basura. Ang bagal daw kasi mahakot. Malaki pa rin talaga ito. Hindi na kaya ng mga ano dito kasi matataas ang truck. Hindi basta ipasok sa taas ng mga palero eh. Kami nga ako halos 24 oras. Nandito na kami nakabantay. Mag-aalas 6 ng gabi nang dumating sa Road 10 ang mga humahakot ng basura. Gumagamit na sila ng payloader. Ang Manila LGU nangakong tatapusin ang paghahakot ng basura. Nagbigay na raw sila ng deadline sa Fileco at Metro Waste na tapusin bago mag-Biyernes. Nilinaw rin ng alkalde na walang utang ang Manila LGU sa Lionel. Ang hindi umano pagtupad ng Lionel sa nakasaad na kontrata ang naging sanhi ng pagkakatambak-tambak ng basura sa lungsod pagpasok ng 2025. Bagay na itinanggi ng Lionel. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Walang senyales ng kakaibang outbreak ng sakit sa China ayon sa World Health Organization. Pasok pa raw sa inaasahan ang dumaraming bilang ng mga naiulat na respiratory infection doon, lalo na sa gitna sila ng winter season. Hindi rin bago kundi karaniwan na ang mga virus na sanhi ng mga nasabing sakit gaya ng seasonal influenza viruses. Nauna nang sinabi ng Department of Health dito sa Pilipinas na fake news ang kumalat online na may international health concern sa China. Ang mga naitalang kaso naman sa Pilipinas na influenza-like illness o yung may mga sintomas ng ubo, sipon at lagnat umabot sa mahigit 100,000 nitong December 31, 2024. Mas mababa po yan ng 17% kumpara sa naitala noong 2023. Nagpaalala ang DOH na mag-ingat ngayong amihan season dahil posibleng tumaas ang allergies at respiratory infections. Excited na si Dennis Trillo sa upcoming movie nila ng misis na si Jenilyn Mercado. Yan ang Everything About My Wife na co-producer ang GMA Pictures.
Ito yung comeback movie namin. Tutuwa ako na madaming nakagusto dun sa trailer and madaming na-excite. Naghahanda na rin si Dennis na pumunta sa Amerika. Ipalalabas kasi ang MMFF Best Picture na Green Bones sa Manila International Film Festival o MIFF 2025 sa Los Angeles. Kasama niya, syempre si Ruru Madrid na very grateful din sa sunod-sunod na blessings. Mapapanood siya muli bilang Kapuso Prime action hero sa Lolong, Bayani ng Bayan. Para pong lumulutang talaga ako ngayon sa galak. Siguro ito yung mga bagay na talagang nakakapagpa-humble sa akin. Hindi nawawala yung pagpupursigi ko, ma-achieve yung best version ng sarili ko. Salamat sa inyong pagsaksi at sa ngalan po ni Pia Arcangel, ako po si Connie Sison. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.